Mapagpalang araw mga kaiwaga. Maraming salamat po sa mga nagpapalipad ng super thanks. May shoutout po tayo mamaya. I-comment nyo lang po dyan kung saan nakakaabot ang ating mga kwento. Kung saan sang bansa man o dito sa Pilipinas, pati na rin ang inyong mga pangalan. Simulan na natin ang karanasan ni Kapitan Rening. Panahon ng 1984, lugar ng Samar. Bata pa lamang noon si Kapitan Rening. Nakikita na ito ng kakaibang abilidad patulungin sa kanyang kapwa. Lalong-lalo na noong panahon na usong-uso pa ang bayanihan, pagtulong sa pagbubuhat ng mga tahanan at pakikipagkaisa sa mga kasiyahan. Maaasahan mo itong si Kapitan Rening. Subalit ang hindi alam ng mga tao roon, mayroon itong itinatago na nanggaling sa kanyang lolo. Kaya may kakaiba siyang lakas na hindi pang normal bilang isang tao. At ang nakakaalam lamang noon ay ang kanyang pamilya. Na sa edad 20 anyos pa lamang noon ay nagkaroon na siya ng asawa at anak. Ganun kasi noon, maaga silang nagkakaroon ng pamilya. Hanggang sa itulak siya ng kanyang mga kabarangay na lumaban ng kapitan. Wala naman yun sa kanyang isipan. Subalit patuloy siyang inuudyok ng mga ito dahil sa nakikita nilang potensyal na gusto nilang mamuno itong si Rening bilang kanilang punong barangay. Sige na Rening, lumaban ka na ng punong barangay. Ikaw na lamang inaasahan namin. Dahil kung ang pamilya pa rin ng punong barangay ang lalaban ngayon, tiyak walang magbabago sa barangay natin. Tingnan mo nga kalsadahan natin dito. Basukal pa rin na wala man lamang pakialam ang punong barangay. Saan napupunta yung mga budget para rito? Kiliit-liit na nga ng sityo natin hindi man lamang magawa ng paraan. Ano ka Babel? Nananahimik ang buhay namin ng pamilya ko. Gusto mong isabak ako sa politiko? Tama na sa akin ang pagtulong. Wala naman akong hinihinging kapalit sa pagtulong ko rito Yun ang gusto naming sabihin sa'yo dahil hindi ka katulad ng kasalukuyang nakaupo rito. Tama yun Rening. Sige na lumaban ka na. Ikaw ang isinisigaw ng barangay natin. Abay kung sila pa rin ang mamumuno rito. Tulad ng sinabi ni Abel, wala talagang magbabago. Kasi puro bulsa lang nila ang pinupuno nila. Tingnan mo nga ang bahay ng kasalukuyang kapitan. Kaya ganda-ganda. Bahay na bato't simentado. Samantalang tayo rito mga sawali lang at pawid. Hindi na ho natin problema yon. Ang mahalaga ho ay namumuhay tayo ng marangal. Kung ano man yung ginagawa nila, sila rin naman ho ang babalikan nun. Sa paglipas ng ilang araw, papalapit na ng papalapit ang kampanyahan at ang bali-balita sa kasalukuyang nakaupo. Nagbibigay ito ng babalat pagbabanta patungkol sa kung sino man ang lalaban sa kanila ay maaaring mamatay kung maaalis sila sa kanilang pagiging pinuno. Rening, wag na wag kang lalaban ng kapitan. Dinig na dinig ko mismo yung pagbabanta ng kapitan doon. Papatayin daw nila kung sino man yung lalaban sa kanila. Alalahanin mong may anak ka at nandito kami na pamilya mong lagi naghihintay sa'yo. Oo naman Julia, kahit na nga pinipilit ako ng mga tao rito Ayaw ko talagang lumaban. Kapakanan ninyong iniisip ko, maghahanap buhay na lang ako kaysa umasa sa pagiging politiko. Wala rin akong mapapalarian. Siguradong malaking gulo lang. Mabuti naman kung ganon. Panatag na kami ng 2 anak mo. Dahil ayaw naming mapahamak ka. Oo nga't kilala ka sa barangay natin. Pero nakasalalay naman ang buhay mo. Kahit na nga ba, may agimat ka dyan sa loob ng iyong katawan. Huwag ka pa rin magiging kampante at pakakasigurado. Kayo lang naman ang nakakaalam ng lihim ko. At hindi ako nagpapakakampante. Araw-araw akong nagdarasal para pakainin ang medalyong ito. Pati na rin ang mutya na ibinigay sa akin ni Lolo. Kinabukasan ng umaga, 10 kalalakihan ang nagtungo sa tahanan nila Rening. Kinukulit pa rin siya ng mga ito kasama ang kanyang kaibigang si Abel na patuloy na naniniwala sa kanya at sa kanyang kakayanan. Muling wika pa nitong si Abel sa malapit niyang kaibigang si Rening. Rening, 10 sa aking mga kasamaan dito. Wala talaga kaming maisip na iba kundi ikaw lang. Ikaw lang ang pag-asa namin. Hindi ka ba naawa sa ating sityo? Sila ang nagsisiga-sigaan dito. Siguro naman umabot na sa iyong balita na nagbabanta sila. At alam kong hindi ka natatakot roon dahil may kakaiba ka diyang gamit sa iyong katawan. Matitiis mo bang ilang taon na naman ang lilipas? At sila pa rin ang mamumuno sa atin? Ikaw lang ang hinihintay ng mga tao rito. Ang iyong pagpapasya Rening. At kapag sinabi mo ngayon na lalaban ka, kami mismong sasama sa iyo sa pangangampanya. Ang kakayanan mo ang inihintay ng mga tao rito. Maawa ka naman kaibigan.
Siguro kung tulad mo lamang akong may angking talino at lakas, ako mismong lalaban sa kanila. Paano mo naman nasabing may gamit ako sa aking katawan? Ni wala naman akong sinasabi sa'yo. Kaibigang Reneng, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Para na tayong magkapatid. Wala kang maililihim sa akin. Kahit na nga ba hindi mo pa sabihin ang patungkol riyan, napapansin ko sa'yo ang hindi mo pagiging normal. Sa isipan mo lang yun, Abel. At patungkol naman sa gusto ninyo. Kung sumang-ayon man ako na lumaban bilang isang kapitan, asawa kong makakalaban ninyo dahil hindi siya sumasang-ayon sa akin. Kahit na gustuhin ko man na lumaban. Sige na Reneng, alang-alang sa mga tao rito, pati na rin sa aking mga apo. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na ang kasalukuyang namumuno sa ating sityo ay mga walang puso, pang sariling interes lamang ang iniisip? Tama ang sinabi ni Lolo Reneng, sumang-ayon ka na sa amin. Kami ang nasa likod mo at sigurado kaming mananalo ka sa pagsang-ayon mo pa lamang ngayon. Pagsisimula na kaming magbahay-bahay. Kami ang mangangampanya para sa iyo. Wala kaming pakialam sa kasalukuyang nakaupo. Hindi kami takot sa kanyang pananakot. Ang kailangan lang namin ay matatag na pinuno. At ikaw ang nakikita namin, Reneng. Sawang-sawa na kami sa pamumuno't pambobola ni Felipe. Pinoto namin siya noon dahil sa paulit-ulit niyang pananakot sa amin. At ito na ang tamang panahon upang sumalungat kami sa kanyang kagustuhan. Maninindigan kami ngayon sa aming mga salita. At kahit paslangin niya pa kami, wala na siyang mahihita sa amin. Hanggang sa mapilitang sumang-ayon itong si Reneng dahil sa pangungulit ng kanyang mga kabarangay. Wala na ring nagawa ang kanyang asawa. Kaagad silang nagsimula sa pangangampanya dahil sa papalapit na butuhan hanggang sa dumating ang isang gabi. Ang pagbabanta ng kasalukuyang kapitan ay unti-unti nitong isinasagawa gamit ang kanyang mga bayarang tauhan. Huwag niyo po kaming babarilin. Hindi po kami lalaban. Alam niyo na kung sinong iboboto ninyo. Ang anak ni Kapitan Felipe. Huwag na huwag kayong magkakamali. Siya ang papalit sa kanyang ama. Kaya kung iboboto ninyo si Reneng, delikado ang buhay ninyo. Dahil isa-isa naming babalikan ang inyong tahanan. Papaslangin namin kayong lahat at susunugin ang inyong mga ari-arian. Opo, naunawaan po namin. Ang anak po ni Kapitan Felipe ang iboboto namin dito. Huwag niyo lang po kaming sasaktan. Hanggang sa may magtungo sa tahanan nila Reneng, nakapalibot ito sa kanilang bakuran, mga nakasuot ng bonnet. Noong unay narinig ni Reneng ang pagtawag nito sa labas ng kanilang tahanan, sambit pang wika ng lalaki habang nagsasalita ng, "Magandang gabi sa iyo, Reneng. Lumabas ka ng iyong tahanan." Sino ba yan? 10 oras na ng gabi. May tumatawag pa rin sa akin sa labas. Huwag ka nang lalabas, Reneng. Sigurado kong pakanana yan ni Kapitan Felipe. Dahil alam niya nang ikaw ang tumataliwas sa kanya para lumaban ng kapitan. Mas delikado para sa inyo kung hindi ako lalabas. Baka paulanan kayo ng bala rito. Alam naman nating walang puso ang mga yan. Ito na ang simula ng deliryo ng buhay natin. Pero wala akong magagawa. Kailangan ng sityong ito ang tulong ko. At sa paglabas nga ng tahanan ni Reneng, kagad niyang nakita ang liwanag ng mga sulo. Wala pang kable ng kuryente noon sa kanilang barangay na ang nagsisilbing liwanag ay ang mga gasera at sulo na ginagamit noon ng mga tao bilang liwanag. Tugon pa ni Reneng sa mga lalaking armado. Magandang gabi rin ho sa inyo. Ano ho bang may tutulong ko? At bakit tila ba may mga dala ho kayong kargada? Pinadala kami rito ni Kapitan Felipe. Alam mo naman sigurong babala ni Kapitan at ang pakay namin dito. Habang maaga pa Reneng, itigil mo na yung kaibangan mo. Wala yang magandang patutunguhan. Inilalapit mo lamang ang iyong pamilya sa kapahamakan. Binibigyan kita ng babala, Reneng. Huwag ka nang lumaban dahil mapapahamak ka, pati na rin ang iyong anak at asawa. Bukas na bukas rin, kapag nalaman namin na hindi mo pa inuurong ang iyong paglaban bilang isang kapitan, gagawa kami ng aksyon upang paslangin ka, pati na rin ang iyong pamilya. Isa ho yung pagbabanta. Ganyan ho ba talagang pamamaraan ni Kapitan? Ang patuloy na pananakot? May mga pamilya rin ho kayo. Paano na lamang kung sa pamilya ninyo yan gawin? Ano ho bang mararamdaman ninyo? Lumalaban ho ako bilang isang kapitan hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nandirito. Ayaw ko mangilaban ng posisyong yon. Subalit ang mga tao ang nagtutulak sa akin. Kaya ano bang magagawa ko? Isinisigaw ng mga tao ang pangalan ko para sa kalayaan ng maliit na sityong ito. Huwag mo na kaming baliktarin, Reneng. Sundin mo na lamang inuutos namin sa'yo upang hindi ka mapahamak. Babalikan ka namin bukas at dapat magandang balita ng madatna namin dito. Kinabukasan pa lamang ng umaga
Umugong na kagad ang bali-balitang may namatay sa 10 sa kanilang mga kasamahan dahil sa pamamaril at wala silang ibang naiisip na may kagagawa noon kundi ang mga kalalakihang nakabonet na mga tauhang bayaran ni Kapitan Felipe. Kagad na nagtungo sa kanyang tahanan nitong si Abel upang kausapin si Rening kasama ang 9 na natitirang kanilang kasamahan. Rening, may nagbuwis na ng buhay sa ating kasama. Si Noknok. Pinagbabaril siya sa daan, malamang ay tinambangan siya roon. Marahil ay pumalag itong si Noknok dahil nang matagpuan siyang patay, may hawak-hawak siyang itak. Kaya wag na wag kang uurong, Rening. Itutuloy natin ang laban. Kahit na nga ba argabyado tayo, pero ito lang nakikita naming paraan upang matigil na ng lubusan ng kanilang kasamaan. Mamaya magtutungo tayo sa kanilang tahanan. Makikiramay tayo, Abel. At wag kang mag-alala, hindi ako uurong sa laban na ito. May nagtungo rin sa akin kagabi ng mga nakabonet. Marami sila at mga armado. Siguradong sila nga ang may kagagawa nun. Huwag kayong mag-alala. Hindi masasayang ang buhay ni Noknok. Magiging kapitan ako para sa mga taong naninirahan dito. Nung araw ding yun ay nagtungo sila sa tahanan nila Noknok. Marami ang mga taong nakisimpatya at nakiramay sa kanyang pagkamatay. At kahit na may nagtungo ng kapulisan doon, wala pa rin silang nagawa. Dahil sa ang kapitan na iyon ay malakas at walang sapat na ebidensya patungkol sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Rening, kaawa-awa naman ang asawa ko. Pinagbabaril at tinadtad ang kanyang katawan. Niwala man lamang siyang nagawa. Sana hindi masayang ang kanyang buhay at patuloy mo pa rin ipaglaban ang kanyang ipinaglalaban. Nagbuhis siya ng buhay para sa mga tao rito at sa pamamagitan mo, Rening. Alam kong magiging masaya siya sa kabilang mundo kung mananalo ka bilang isang kapitan. Nakikiramay ako, Lona. Huwag kang mag-alala. Ibubuhis ko rin ang buhay ko tulad ng ginawa ni Noknok. Wala talaga silang puso. Ayaw nilang lumaban ng patas at gumagamit sila ng dahas para lamang masunod ang kanilang kagustuhan. Nakikiramay din kami, Lona. Hindi kami papayag, Lona, na hindi manalo si Rening. Marami pa kami rito at patuloy pang dumarami upang ipaglaban ng maliit nating sityo. Handa rin kaming mamatay tulad ng kabayanihan ng asawa mo. Hindi kaagad na inilibing ang bangkay ni Noknok. Hinintay pa na matapos ang butuhan dahil yun ang ipinangako ni Rening. Nagkaisa ang mga tao roon. Kahit na nga ba may pangamba at takot sila, pangsamantalang itinago ni Rening ang kanyang pamilya upang makaiwas sa kapahamakan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nanirahan siyang mag-isa sa kanyang tahanan habang patuloy silang nangangampanya. At nang dumating na nga ang araw ng butuhan, dumagsa ang mga tao roon upang lubusang iboto si Rening at gawing katatawanan ng nasabing anak ng kapitan na kasalukuyan niyang kalaban. Rening! Rening! Nandyan ka ba sa loob ng iyong tahanan? O Abel, ano nang nangyari sa butuhan? Nagsisigawan ang mga tao roon. Nagbubunyi ang lahat para sa iyo doon sa paaralan at isinisigaw ang iyong pangalan dahil ikaw, Rening, ang nanalong kapitan sa ating barangay. Mabuti naman kung ganon. May lilibing na natin ang bangkay ni Noknok. Halika, Rening, magtungo tayo sa paaralan dahil pinagtatawanan nila ang anak ni Kapitan Felipe sa pagkatalo nito bilang isang kapitan. Nagmamadali nga silang nagtungo roon at nang makarating sa nasabing lugar, inawat ni Rening ang mga taong nagsisipagsigawan at ang hindi nila alam, may daladalang kargadang anak ni Kapitan Felipe. Nanduro nito sa kanyang likuran, sambit pang wika ng mga tao. Nang dali-dali itong bunutin upang itutok kay Kapitan Rening. Kapitan Rening, pag-iingat ka. Nakatutok sa iyo ang baril ng anak ni Kapitan Felipe. Bala kanyang paslangin. Dapat kang mawala sa landas namin, Rening. Isa kang tinik sa aming pamilya. Ikaw ang pumutol sa aming henerasyon bilang namumuno sa lugar na ito. Kinakailangan kang mawala upang muling maipagpatuloy ang pangalan namin sa politiko. Itigil mo yung kaibangan mo, Eric. Wala yung magandang patutunguhan at dahil sa pamumuno ng iyong ama, pati ikaw, ginagaya mo ang kanyang pamamaraan. Gumagamit kayo ng dahas at maraming buhay na kayong pinapaslang para lamang sa inyong pangsariling kapakanan. Hindi mo ba matanggap na talo ka? Hayaan mong pamunuan ko ang lugar na ito upang makita ninyo ang tunay na pamumuno. Walang pagdadalawang isip na kinalabit ni Eric ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok roon. Nagsipagtaguan ng mga tao habang si Kapitan Rening ay nananatiling nakatayo. Walang reaksyon,
Sumunod pa ang 2 putok hanggang sa matigil ang pagkalabit ni Eric ng baril nang lubusang titigan nito ni Kapitan Rening. Bakit ganito? At bakit nakatayo ka pa rin, Rening? 3 kalabit na ng baril. Pero bakit ganito? Parang may pumipigil sa kamay ko at hindi ko na muling makalabit ang baril ko. Itigil mo na ang kahibangan mo. Itong sayo. Sabay suntok ni Rening sa mukha ni Eric. Kakaibang lakas yun. Hindi may paliwanag ng mga tao. Tumilapon itong si Eric na wala ng malay. Hanggang sa dumating ang dating kapitan, si Felipe. Muli itong nagbanta kay Rening habang nagsasalita ng, "Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Rening. Sinaktan mo ang anak ko. Hindi ko to palalampasin." Ginagalang kita, Felipe. Pero sa ginawa ng anak mo, nararapat lang sa kanya yan. Marami ang mga taong testigo rito kung anong ginawa niya sa akin. 3 putok ng baril kaya gagawa ko ng aksyon upang may pakulong yang anak mo. Hindi ako papayag. Malakas ang koneksyon ko. Ikaw ang makukulong dahil sa pagsuntok mo kay Eric. Tanggapin niyo namang, Felipe. Simula ngayon, pabubura na ang pangalan ninyo sa politika at hindi niyo na magagamit ang inyong kapangyarihan upang panghawakan ang isipan ng mga tao rito. Dahil ako mismo makakalaban ninyo, si Kapitan Rening, ang magsasaayos ng lugar na ito na pinabayaan ninyo ng ilang taon para lamang sa inyong pangsariling kapakanan. Nagsipagsigawan ang mga tao nang umalis na roon ang magama. Sambit pang wika ni Abel na patuloy na itinataas ang kamay ni Rening sa harapan ng maraming tao. Eto na ang kapitan natin. Siguradong sigurado na. Magsaya tayo at ipagdiwang natin ang pagkapanalo ni Rening. Sa wakas ay napaltan din ang kapitan ngayon. Simula na ng pagbabago ng ating barangay, pati na rin ang ating mga buhay. Tugon naman ni Rening patungkol sa nasabi ni Abel na pagdaraos ng kasiyahan dahil sa hindi patapos ang laban. Alam niyang hindi papayag ang mga yon na hindi mapatalsik si Rening bilang isang punong barangay. Mga kabarangay, tulad ng ipinangako ko sa inyo, isasaayos natin ito ng sama-sama. At alam kong hindi ako nag-iisa, kasama ko kayong lahat. Dahil hindi ko kakayanin kung ako lang, kinakailangan kong tulong ninyo. Subalit sa mga oras na ito ay hindi tayo magsasaya dahil meron pang pamilyang naghihinagpis, ang pamilya ng namayapang Noknok. Magsama-sama tayo roon, ililibing natin siya ng matiwasay at tulad ng ipinangako ko sa kanya, sa pamamagitan ninyo, iniluklok ninyo ko bilang isang kapitan. Makalipas ang 3 araw, nailibing na rin ang katawan ni Noknok at naging usap-usapan ang pangalan ni Rening patungkol sa nangyaring pamamaril ni Eric at kung papanong hindi tinamaan ng bala si Kapitan Rening. Isang milagro iyon para sa kanilang barangay. Subalit may haka-hakang mga tao na hindi basta-basta itong si Rening at may tinatago sa kanyang katawan. Pati na rin ang kanyang kakaibang lakas na bahagyang tumilapon si Eric sa kanyang pagkakasuntok na hindi kaya ng isang normal na tao. Kaya naman nang magtungo si Abel sa kanyang tahanan kasama ang kanyang 9 na kasamahan upang usisain ang kakayanan ni Kapitan Rening. Magandang araw sa inyo, Abel. Bakit parang ang aga nyo naman yatang magtungo rito sa tahanan ko? Papunta pa lamang ako sa barangay hall natin. Ano bang kailangan ninyo? Wala naman, Kapitan Rening. Ito lang rin naman ang daan patungo sa barangay hall natin. Kaya naisipan na naming dumaan dito para sabay-sabay na tayong magtungo roon. Siya nga pala. Salamat sa pagkakaluklok mo sa amin bilang mga barangay police. Hayaan mo't gagampanan namin ang mga tungkulin namin dito. Tulad ng ipinangako namin sa'yo, hindi ka namin iiwan. Siya nga pala, Rening. Kanina pa usap-usapan namin. Bantog na rin naman ito sa ating barangay. Huwag mo na ikaila. Ano bang gamit ang nandyan sa katawan mo? Yun lang bang sinadya ninyo rito? Kayo talaga. Kung sasabihin ko ba sa inyo, maniniwala ba kayo? Oo naman, Kapitan Rening. Wala kaming ibang pinagkakatiwalaan kung di ikaw. Ipaglalaban ka ba namin kung hindi kami naniniwala sa'yo? Siya nga naman, Rening. Sige na, sabihin mo na. Handa naman kaming makinig. O sige, sasabihin ko na sa inyo. Pero wag na wag ninyong ipagkakalat. May agimat ako sa aking leeg. Ito ay isang San Benito at may nakabaon sa aking braso. Ito naman ay ngipin ng kalabaw. Ano? Ngipin ng kalabaw at San Benito? Oo, tamang narinig ninyo. San Benito ang pumuprotekta sa akin para hindi tamaan ng bala. At ang ngipin ng kalabaw naman ang nagbibigay ng lakas sa aking katawan, pati na rin sa aking braso. Gayon ba? Ibig mo bang sabihin kaya hindi ka tinamaan ng bala dahil dyan sa medalyon mo? At sa pagsuntok mo naman kay Eric, dahil dyan sa ngipin ng kalabaw. Tama kayo. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, nasa sa inyo na yon.
dahil hindi ko ipinagyayabang ang gamit na meron ako. Kayo lang ang pinagsabihan ko niyan at ang pamilya ko lamang din ang nakakaalam. At ang isa pa, hindi lang sa liwas ng balang medalyon ko. Ang San Benitong nakalagay sa aking leeg ay kontra rin sa masasamang elemento, mga masasamang mangkukulam, mangbabarang at kahit na ang kanilang mga palipad hangin ay hindi tumatalab sa akin. Kahit na ang masasamang uri ng aswang ay kaya nitong sugpuin kung kinakailangan. Paano napasayo yan, Kapitan Reneng? Sa edad mong yan, saan ka makakakuha niyan? Samantalang kami nga umantong na sa edad na ito. Wala kaming mapulot na ganyang kakaibang gamit. Ipinasa sa akin ng lolo ko ng mga panahong nabubuhay pa siya noon. Ang totoo nga hindi ko naman alam kung paano gamitin ito noon. Subalit siyang naging gabay ko. At magpahanggang sa ngayon, nandito pa rin sa aking tabi ang kanyang espiritu upang patuloy akong gabayan sa lahat ng maaaring kapahamakan na papalapit sa akin. Ano? Isang espiritu? Ang iyong lolo? Siya mismo ang iyong gabay? Tama ka, Abel. Ang lolo Piloco. Muli siyang nagbalik sa akin sa pamamagitan bilang isang gabay. Kaya naman lahat ng kumakalaban sa akin ay may kinalalagyan dahil ang lahat ng kalamang ibinibigay niya ay nanggagaling sa kanan. Ang kanang kalaman ay malakas, hindi tulad sa kaliwa. Ang kaliwa ay nagdudulot ng kasamaan sa mga tao. Ito ay isang perwisyo, tulad ng kalaman ng mga mambabarang, mga mangkukulam. Sila ang gumagamit ng mga mahika, gumagamit ng mga manika, insekto, at sa pamamagitan naman ng mga aswang. Ito'y isang itim na mutya. Ang lahat ng katuruan ay itinuro sa akin ng aking lolo. Kaya naman sa pamamagitan ng lahat ng aking kaalaman, ito ay gagamitin ko sa ating barangay hanggang sa may saayos ito gamit ang aking nalalaman. Hindi makapaniwala si Abel, pati na rin ang kanilang mga kasamahan. Natulala sila sa mga sinabi ni Reneng na ang batang kapitan ay may lihim palang itinatago sa kanyang katawan, pati na rin ang malalim na karunungan na nagmula pa sa kanyang lolo Pilo. At nang makarating na nga sila sa kanilang maliit na barangay hall, dinatnan nila roon ang 3 pirasong papel na may nakasulat na pagbabanta patungkol sa buhay ni Reneng at buhay ng ibang mga naninirahan sa barangay. Kapitan Reneng, tingnan niyo ho ito. Ibinato rito sa may bintana, nakabalot sa may bato at ito ho ang nakasulat. Basahin ho ninyo, Kapitan. May masama na naman silang binabalak. Gumagamit sila ng pera para magbayad ng mga mananakot. Unang bayarang pumapaslang dahil sa marami pa rin silang naibulsang pera. Ginagamit din nila ito sa kasamaan. Mag-iingat kayo dahil hindi basta-basta ang pagbabantang ito. Bigyan natin ng babala ang mga tao rito upang makapag-ingat ang bawat isa dahil sa hindi pa rin nila matanggap ang kanilang pagkatalo. Wala namang ibang gagawa ng pagbabanta kundi si Felipe, pati na rin ang kanyang anak. Pagkatapos ng ating gawain ngayon, magtungo tayo sa bawat tahanan. Bigyan natin sila ng babala at maganda na rin sila kung sakali man na muling bumalik ang mga nakabonet at sa pagkakataong ito, magbabayad sila. Kinahaponan ay hindi nag-aksaya ng oras sa Kapitan Reneng, pati na rin ang kanyang 9 na kasamahan. Isa-isa nilang tinungong mga tahanan doon, pasimpleng binigyan ng babala. At nang matapos nga sila sa kanilang paglilibot, sa pag-uwi ni Kapitan Reneng sa kanyang tahanan, patuloy niya pa rin isinasagawa ang pagdarasal para sa pagkakarga ng kanyang medalyon at ng proteksyon sa kanyang buong katawan, pati na rin sa kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahan, may kakaibang naramdaman itong si Reneng. Sa 10 oras ng gabi sa paligid ng kanilang tahanan, may mga taong paali-aligid hanggang sa muli niyang marinig ang kanyang pangalan sa tawag ng isang lalaki na nakatayo sa kanilang bakuran. Reneng, lumabas ka rito. Reneng! Huwag kang lalabas, Reneng. Maaaring yan ang banta. Huwag kang mag-alala, Julia. Hindi nila ako kaya. Ano bang kailangan mo? 10 oras na ng gabi. Mayroon ba akong may tutulong sa inyo? At bakit nakabonet ka? Maaari mo bang tanggalin ang bonnet na yan? Reneng, matagal ka na naming binigyan ng babala. Patigas ang ulo mo. Itinuloy mo pa rin ang laban bilang isang kapitan. Dediretsohin na kita, Reneng. 10 ng aking kasamahan. Papaslangin ka namin ngayon kasama ng iyong pamilya. Magkano bang ibinabayad sa inyo ni Felipe? Yan ba ang perang ipinapakain ninyo sa pamilya ninyo? Nanggaling sa masama at pananakot? Alam kong si Felipe ang may kagagawa ng lahat ng ito. Subalit hindi ako natatakot sa inyo. Pati na rin sa kanya. Kaya kung maaari lang, umalis na kayo sa aking bakuran kaysa may mangyaring masama sa inyong lahat. Mag-isang inaharap ni Reneng ang 10 kalalakihang yon nakapalibot sa kanilang bakuran.
May kanya-kanyang bonnet na hindi malaman ni Reneng kung sinong mga yon, hanggang sa muling nagwikang nasa harapan ni Reneng na may nakasakbit na mahabang baril na nandoon sa kanyang balikat. Kami pa ang tinatakot mo, Reneng. Hindi mo na kinakailangang malaman kung magkano binigay sa amin ni Felipe. Ang layunin namin ay gawin ang aming trabaho, ang mawala ka. Sabay-sabay na pinaputukan ng baril si Reneng, at sa pagalingaw-ngaw ng putok na yon, dinig na dinig sa buong barangay dahil sa katahimikan ng gabi, hanggang sa magwikang isang kasamahan ng mga rebelde. Takot na takot ang isa roon habang nagsasalita ng, Demonyo ang kapitan na ito, ni hindi man lamang tinatamaan ng bala. Ano ang gagawin natin? Hindi ba kayo natatakot sa kanya? Ipagpapatuloy pa ba natin ang trabahong ito? Masyado kang duwag. Umalis ka na rito kung hindi mo kaya. Ako ang papas lang sa'yo, Reneng. Ito ang sa'yo. Muling nagpaputok ng baril ang nasa harapan ni Reneng. Subalit ang sunod-sunod na putok na yon ay nananatili pa ring nakatayo ang punong barangay, hanggang sa makaramdam ng takot. Nagsipagtakbuhan ang iba roon, habang ang isa naman ay nananatiling nanginginig habang dahan-dahang nilalapitan ni Reneng, sabay suntok sa muka na naging dahilan ng pagkawala ng malay ng lalaki. Halina kayo! Iwan na natin ang pinuno. Total bayad na tayong lahat. Kesa ibuwis natin ang buhay natin sa demonyong yan. Wala tayong magagawa. Hanggang sa magsipaglabasan ng mga taong naninirahan malapit sa tahanan ni Kapitan Reneng. Nakiisyoso, may kanya-kanyang daladalang sulo, at nang makita nila ang nakahigang lalaki, kaagad itong tinanggalan ng bonit ni Kapitan. Hindi nga taga roon ang rebelde. Marahil ay nanggaling pa sa kabundukan, isang bayarang bandido na noon pa man ay paulit-ulit nang nananakot sa kanila. Kapitan Reneng, ano bang nangyari dito? Dinig na dinig namin sa bahay ang paulit-ulit na pagpapaputok ng baril. Kamusta naman ho kayo? Huwag niyo kong alalahanin. Itali niyong lalaking ito. Ihaharap natin siya kay Felipe. Maraming beses niyang binanggit ang pangalan ng dating kapitan, at tinamin nila sa akin na sila'y binabayaran ng lalaking yon. Kinakailangan niyang pagbayaran ng lahat ng kanyang ginagawa. Itong lalaking ito ang ebidensya, ang magtutulak sa akin para ipakulong itong si Felipe. At nang muli nang magkaroon ng malay ang bandido, sama-sama ang taong bayan na nagtungo sa tahanan ni Felipe. Dala-dala ang bandidong nakatali. Iniharap ito roon sa may pintuan, at nang lumabas ang mayamang dating kapitan, kaagad itong iniharap habang nagwiwika si Felipe ng, Anong kaguluhan ang ginagawa mo, Reneng? Dinala mo pa rito sa harapan ng aking tahanan ng mga tao. Ano ang nais mong ipahatid sa kanila? Na nagpapasikat ka dahil ikaw ang nanalong kapitan? Wala sa isipan kong magpasikat, Felipe. At ang tanong ko lang sa'yo, kilala mo ba ang lalaking yan? Sumugod sila sa aking tahanan ngayon, at itong ebidensya ng kanyang baril. Pinaulan na nila ng bala ang aking bakuran. Magsalita ka, Felipe. Ikaw ang itinuturo nilang nagbayad sa kanila para paslangin ako. Hindi makapagsalita si Felipe, pati ang bandidong lalaking yon na patuloy lamang na nakayuko. At nang sipahin ni Reneng ang bandido, muli itong nagsalita habang itinuturo si Felipe na kanilang pinakapinuno. Siyang nagbabayad sa amin. Matagal ng panahon, mga rebelde kami ng aking kasamaan, nagtatago sa bundok, at kapag kailangan kami ni Kapitan Felipe, pinapatawag niya kami rito. At ang lahat ng ipinapagawa niya sa amin ay may kapalit na kabayaran. Hindi ko may tatanggi yon dahil sa matagal na panahon na naming pagkakakilala at paulit-ulit na pananakot gamit ang kapangyarihan at pera ni Felipe. Wala ka nang may pagkakaila, Felipe. Ipadadampot kita rito kasama ng lalaking ito. Kaya kung ako sa'yo, magdasal-dasal ka na at gamitin mo ng lahat ng iyong koneksyon upang makaligtas ka sa kalukuhan mong ito. Bago pa man magliwanag ang araw sa umaga, dinampot na ng kapulisan itong si Felipe. Hindi kasama ang kanyang anak na si Eric. Ikinulong ang bandido at ang kanyang amo dahil na rin sa lakas ng ebidensya na paulit-ulit siyang itinuturo nito na nagbibigay ng malaking salapi para sa kanilang kasamaan. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Wala nang tinik sa ating barangay, Kapitan Reneng. Nahuli na rin ang matagal ng pasimuno. Paano na lamang kung isang normal na kapitan ang nanalo? Siguradong wala ng buhay dahil sa kalukuhan ng dating kapitan na si Felipe. Doon na sa tatanda ng lubusan sa kulungan kasama ng kanyang alagad. Yan ang karma niya sa matagal na panahon na ginagawa nila rito sa ating sityo. Siguro naman itong si Eric mananahimik na't hindi gagawin ang ginawa ng kanyang itay. Sana nga, Abel. Siguro naman ay magtatanda na sila.
Ang maganda na lamang sigurong pagkaabalahan natin maglinis tayo ng plaza. At kung makalikom tayo ng sapat na budget, ipaayos natin ito. Dahil nakakahiya naman sa mga dayuhan na sa tuwing magkakaroon ng kapiyastahan sa ating lugar, sira-sira ang plaza natin. Walang pagbabago. Kaya bilang bagong kapitan sa lugar nating ito, ang gusto ko ilagay natin sa tamang mga budget na kinakailangan. Yung kapaki-pakinabang dahil pera ito ng ating kabarangay. Patuloy na isinaayos ni Kapitan Rening ang kanilang maliit na sityo upang sa darating na mga okasyon, mas mag-e-enjoy ang mga dayuhang kabilang barangay, pati na rin ang kanilang kalsadahan, ipinabuldoser upang ang mga pampribadong sasakyan ay tuluyan ang makapasok sa kanilang lugar. Hindi tulad ng dati na kalabaw lang at kariton ang madalas na nakakapasok roon dahil sa sukal nito at sakitid ng kanilang daan. Mahusay talaga itong si Kapitan Reneng. Akalain mo ba naman hindi pa siya tumatagal sa pwestong ito marami na siyang naipapagawa. Patuloy na gumagawa ng paraan para sa budget ng barangay. Kitang-kita naman napakabilis ng progreso. Hindi pabaya sa mga tao. At kung ano man yung tahanan niya ngayon, yun pa rin at walang pagbabago. Sa wali at dingding pa rin. Hindi tulad ng nagdaang kapitan, abay tahanan niya na lamang nagiging bungalow, samantalang ang barangay napapabayaan. Tama ka ron. Kaya nga'y pinagmamalaki natin itong si Kapitan Reneng. Wag na tayong papayag na may makapasok pa uli sa pamilya nila Eric. Mga bastardo. Walang mga puso yung mga yan. Ang sariling kapakanan lamang ang iniisip. Halika na at makipagbayanihan na tayo roon. Tumulong tayo sa pagdudukal ng lupa para kahit papaano makatulong tayo sa mga proyekto ni Kapitan. At sa makalipas na ilang buwan, dumating ang araw ng pagdaraos ng kanilang barangay, ang kapiyastahan. Nagtulong-tulong ang mga tao para sa paglalagay ng banderitas. Magmula sa kanilang kalsadahan patungo sa kanilang plaza, nagtutulong-tulong noon ang mga tao. Ni kahit na hindi mo bayaran ng salapi, kusa silang tumutulong. Usong-uso yan ng panahon, ang tinatawag na bayanihan na unti-unti nang nawawala sa panahon natin ngayon. At nang may saayos na nga ang kanilang barangay, marami ang nagsipagdatingang mga dayo. At sa panahong yun ni Kapitan Reneng, nagkaroon na ng kable ng kuryente sa kanilang barangay. Unti-unti nang lumiliwanag ang kanilang lugar dahil sa pagsusumikap ni Kapitan para sa kanyang lugar na nasasakupan. Ay salamat naman Napakaliwanag na ng ating daan at ang mga tahanan ay para na ring Christmas tree na nagliliwanag. Saktong-sakto sa kaarawan ng ating barangay, ang kapiyastahan. Maraming salamat sa iyo Kapitan Reneng. Nagagawan mo na ng paraan ng mga proyektong ito. Balita ko unti-unti nang nakikilala ang sityo natin at patuloy na ring dinadayo ng mga tao rito. Tingnan mo yung mga peryaan dahan-dahan na silang dumadayo sa ating sityo at kahit papano'y nakakatulong yan sa ating pondo para na rin sa mas pagandahin pa ang ating mga proyekto rito. Tama ho kayo at mas lalo pa ho nating pagsusumikapan ng lahat ng yan. Nakakapanibago nga ho sa lugar natin Ang dating sobrang dilim, ngayon ay napakasarap tingnan. At habang nag-uusap sila roon, patuloy naman ang kasiyahan hanggang sa lumapit sa kanya si Abel na patuloy na nagbabantay sa kanilang barangay kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Kapitan Reneng, maabala muna kitang saglit. May nangangailangan ng tulong roon. Ang mag-asawa, hinahanap nila ang kanilang anak. Mga dayuhan lamang sila rito. At ang sabi ang binata nilang anak ay magtutungo sa ating barangay upang makisaya sa ating kapestahan. Subalit nang hanapin nila umano rito, hindi nila makita ang kanilang anak. Kaya lumapit sila para humingi ng tulong. Sige Abel, susunod na ako riyan. At sa paglapit nga roon ni Kapitan, kagad niya itong kinausap. Umiiyak ng mga magulang nito dahil sa sobrang pag-aalala sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Baka naman meron siyang kaibigan dito. Pinuntahan niyo na bang maaari niyang kakilala? Oo Kapitan Reneng, pinuntahan na po namin. Subalit ang sabi po sa amin hindi naman daw po sumama sa kanyang anak namin. Kaya nga po nag-aalala kami dahil ang pinaalam niya ay magtutungo siya sa kapistahan dito sa inyong lugar. Ganun ba? Mas mabuti pa sigurong manatili muna kayo rito sa aming barangayol at patuloy tayong magmasid. Baka sakaling nasa loob lang siya ng plaza o kaya naman ay nakikisaya kasama ng mga bago niyang kaibigan. Patuloy nga silang nagmasid roon. Abala ang mga tao, may mga sumasayaw at umiinom. Ang iba naman ay naglalaro sa peryahan. Patuloy silang nagmasid sa mga tao roon. Subalit wala silang nakitang lalaking anak ng mag-asawa na humihingi ng tulong kay Reneng.
Nawawala na po kami ng pag-asa, Kapitan Reneng. Siguro po'y uuwi na lang po kami at umaasang babalik na po siya sa aming tahanan. Patuloy na lang kaming mananalangin para ron. Hayaan niyo, kapag nakita ho namin siya rito, kagad ho namin siyang kakausapin patungkol ho sa pagpunta ninyo sa aming sityo. Itatabi ho namin ang kanyang larawan at sana nga ho sa gabing ito, kagad din ho namin siyang makita. Nagpatuloy ang kasiyahan sa barangay. Naging abala ang mga tanod sa pagmamatsyag, pati na rin si Kapitan Reneng dahil may kakaiba siyang nararamdaman at hindi yun bago sa kanya. Bulong na wika ng kanyang gabay na si Lolo Pilo. Alam mo Reneng, may bagong naninirahan sa iyong sityo. Mga dayuhan nito. Nandoon sila sa may bungad ng daan. Medyo may kalayuan sa plaza. At sa palagay ko, nandoon ang hinahanap natin. Ang anak ng mag-asawang yon. Marahil ay nagtungo siya ritong mag-isa upang pumunta sa kanyang kaibigan. Subalit hindi pa man siya nakakarating. Hinarangan na siya ng mga yon upang gawin siyang pagkain para sa kanilang pagdiriwang. Ang tinutukoy niyo ho ba yung 2 kubo-kubong bahay roon? Mga 1 buwan pa lamang ang nakakalipas sa kanilang paninirahan. Tama ka Reneng. Matagal ko na silang sinusubaybayan. Kakaiba ang pakiramdam ko sa pamilyang yon. Hindi sila normal at naghihintay lamang ako ng kanilang pagkakamali. Ito na ang tamang panahon upang kumprontahin natin sila at magbaka sakali tayong buhay pa ang binatang yon. Magiging kahihiyan ito ng inyong barangay at katatakutan kung sakaling malaman nila na ang pamilyang yon ay nasa lahi ng mga aswang. Kagad na gumawa ng aksyon si Kapitan Reneng. Pinulong ang kanyang mga tanod at sa pagsapit ng gabi, kagad silang nagtungo sa nasabing tahanan ng mga dayuhan. Subalit sa kanilang pagdating roon, 2 bata lang ang kanilang dinatnan habang nanduroon sa may pintuan. Sambit pang wika ni Kapitan Reneng habang kinakausap ang 2 bata. Magandang gabi sa inyo. Nandiriyan ba ang inyong mga magulang? Tugong wika naman ng batang lalaki habang nakatitig kay Kapitan na para bang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Wala po rito si tatay at nanay. Naghahanap po sila ng pagkain. Hindi pa po kasi kami kumakain Pagkain? Sa 10 oras ng gabing ito? Opo, nandyan lang po siguro sila sa tabi-tabi para po may maihain sa aming pagkainan. Kaya naghihintay na lamang po kami sa kanilang pagbabalik. Ano bang pangalan ng mga magulang ninyo? Halos wala kaming balita sa pagdating ninyo rito. Kahit sino naman ay welcome na manirahan sa aming barangay. Kahit na sino pang dayuhan. Pero saan ba kayong lugar nang galing? Hindi ko po alam kung saang lugar. Pero malayo po. Basta nagising na lang po kami ng kapatid ko Nandito na po kami. Siya nga po pala ang pangalan ng mga magulang namin ay Rowena. At si tatay naman po ay Aboy. Mababait naman po ang mga magulang ko. At hindi rin po sila pabaya sa amin. Papalayasin niyo na po ba kami sa lugar na ito? Hindi. Kinakailangan lamang naming makausap ang mga magulang ninyo. Maaari ba namin silang hintayin? Para naman hindi masayang ang lakad namin ngayong gabi. Sige po, pwede niyo naman pong hintayin ang mga magulang namin. Yun nga lang po, wala naman po kami mga sapat na upuan para paupuin po kayo. Diyan po siguro kayo maghintay sa ugat ng malalaking puno. Pasensya na po kung medyo madilim sa aming bahay Wala pa po kasi kaming sapat na salapi para magpakabit po ng ilaw. Kaya madilim pa rin po sa parting ito. Okay lang iho. Sige't maghihintay lamang kami rito. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, hindi pa rin bumabalik ang mga magulang ng bata. Marahil ay nakatunog ang mga ito. At dahil sa awa ni Kapitan Reneng sa 2 bata, nagpakuha ito ng pagkain sa kanyang tahanan. Inutusan ng isa sa kanyang tanod. Dali-dali naman itong kumuha ng pagkain. At sa kanyang muling pagbabalik, kagad na inihain sa 2 batang gutom na gutom. Subalit nang mapansing may nakahalong bawang sa ulam, kagad na lumayo ang 2 bata. Takot na takot, sambit pang wika ng kanyang gabay sa kanyang isipan habang ipinapakita ang marka ng aswang na nanduroon sa 2 bata. Hindi pa malubos ang naisasali ng pagiging aswang. Subalit nakikita mo na ang kanilang pagiging ilang sa mga bawang. Indikasyon lamang yan na ang dugong nananalaytay sa kanilang katawan ay nasa lahi ng mga aswang. Tingnan mo ang kanilang braso, ang paninindig ng kanilang mga balahibo at ang markang nandoon
ang balat na itim ng dyablo na naghihintay lamang na magising sa kanilang katawan sa pagdating ng takdang panahon upang humalili sa kanilang mga magulang sa pagbibigay ng bagong mutya upang lubusang maging aswang. Subalit sa mga panahong ito, malamang ay sinasanay na sila ng kanilang mga magulang na kumain ng laman ng tao o kaya naman ay ang hilaw na hayop. Ganyan sila iminumulat ng kanilang mga magulang. Muli mong kausapin, Reneng, at itanong kung anong pagkain ang gusto nila at sigurado kung magugulat ka sa kanilang maaaring isagot sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Reneng dahil sa panginginig ng dalawang bata at nangakmang hawakan niya na ito. Dali-daling nagsipagtakbo sa loob ng kanilang tahanan. Ikinandado ang kanilang pintuan, sabay nagwika ang dalawang bata ng, Umalis na po kayo rito. Hindi po namin kayo kailangan. Gusto niyo yata kaming paslangin eh. May kalalagyan kayo sa aming mga magulang. Isusumbong namin kayo ron na ang pagkain inihain niyo sa amin ay ang pagkain ipinagbabawal namin. Umalis na po kayo. Pasensya na kung bawal pala sa inyong pagkain inihain namin. Hindi naman namin alam eh. Ano bang pagkain ang gusto ninyo? Baka sakali lang na may bigay namin. Wala. Ang mga magulang na namin ang nag-aanap ng pagkain para sa amin. Huwag na kayong bumalik rito. Sige na po, umalis na po kayo. Parang awan nyo na. Naging mailap ang dalawang batang yon at dahil sa kanilang pakiusap, kagad na rin silang umalis. Dahil sa ilang oras na rin silang naghihintay roon. Subalit alam ni Reneng at nararamdaman niya na nagmamatsyag lamang sa paligid ng mga magulang ng bata. Sambit pang wika ni Abel habang patuloy silang naglalakad papauwi nang may masulyapan siyang isang malaking ibon na dali-daling lumipad sa may kakauyan. Hindi isang normal na ibon yun ah. At napakalaki. Kapitan Reneng, Baka yun ang hinahanap natin. Nagmamadaling nagtungo ron sa may kakauyan. Susundan ba natin ngayon? Hindi na muna, Abel. Siguro naman alam na nila ang pakay natin. Alam kong malakas ang kanilang pandinig at pakiramdam. At sana lang kusa na silang umalis sa ating barangay. Kinabukasan ay maagang nagising si Kapitan Reneng at habang nagsisibak ito ng kahoy, madaling nagtungo sa kanyang 3 tanod kasama si Abel na may pinaaabot na balita. Aba kapitan, napakasipag mo naman. Pasensya na kung maabala namin ang pagsisibak mo ng kahoy. May babalita lamang kami sa iyo ni Abel. Yung lakad dating kagabi, pantakin mong maaaring nagalit ang mga magulang ng bata. Isa sa mga naninirahan sa ating barangay ay may nawawalang bata. Ang kanilang unang anak na sanggol ay nawala sa kanilang duyan kagabi habang mahimbing silang natutulog. Ano? Ngayon lang nangyari sa sityo natin ito at ang pagkawala ng binata. Yun na nga po kapitan, abay umuugong na ang balita pati sa kabilang barangay at unti-unti tayong nasisira sa kanila. Yun ay dahil sa mga dayuhan. Sayang naman ang lahat ng pagkilos mo rito at ang pagsasaayos ng ating sityo. Kung kakatakutan lang rin ng ibang tao sa kabilang barangay. Dali-dali kami nagtungo roon ni Abel kanina upang silipin kung nanduro ng mga magulang ng bata. Subalit tahimik pa rin ang kanilang tahanan. Naanimoy walang bakas ng kahit na anumang karumal-dumal na gawain. Huwag na tayong magaksaya ng oras kapitan bago pa lubusang sabihin ng mga taong nagpapabaya tayo. Ayaw naming masira ang iyong pangalan dito dahil alam namin kung gaano mo kamahal ang iyong sityo. Kagad silang naganda upang magtungo roon. Muling binaybay ang daan patungo sa nasabing tahanan. At sa kanilang pagbabalik, kagad na kumatok ang kapitan habang muling nagwiwika ng, Tao po. Tao po. Dahan-dahang may nagbukas ng bintana. Si Aling Rowena. Bata pa ito na halos kasing edad lang ni Reneng. May kagandahan din ng babae na halos hindi mo mababakas sa kanyang katawan ang pagiging lahing aswang nito dahil sa napakaamo niyang muka. Mahaba ang buhok, maputi ang kanyang balat, sambit pang wika ng ginang habang nakatingin kay Kapitan Reneng. Ano pong kailangan ninyo kapitan? Napakaaga naman po yata ng pagpunta nyo rito. Magandang umaga, Rowena. Pasensya na, hindi pa man natatapos na magsalita si Kapitan Reneng. Nagbukas ng pintuan ng asawa nitong si Aboy. Kakaiba ang kanyang muka. Ang kabilang pisngi nito ay may malaking balat na sa unang pagtingin makakaramdam ka ng matinding takot. Dahil nasa sakop nito ang kaliwang pisngi ng kanyang muka. Kulay itim iyon
na may naghahaba ang mga nakasibol na buhok. Sambit pang wika nito kay Kapitan na inaanyayahan silang pumasok. Magandang umaga sa inyo, Kapitan. Aliho kayo't pumasok kayo sa loob ng aming tahanan. Pasensya na kung medyo makalat. Ikaw ba si Aboy? Ako nga po, Kapitan. Sige po, pasok po muna kayo. Kapansin-pansin ang loob ng kanilang tahanan. May nag-iisang bintana at may masangsang na amoy na nagmumula sa kanilang kusina. Nakita nilang dalawang batang nakaupo sa may gilid, nakatitig kay Kapitan. Takot itong lumapit. Muling wika pa ni Aboy patungkol sa pagtungo ni Kapitan Rening. Sinabi na po sa akin ng dalawang batang ito na nagtungo din daw kayo rito kagabi. Ano ho bang sadya ninyo, Kapitan? May nagawa ho ba kaming mali at palalayasin nyo na ho ba kami rito? Hindi naman sa ganun, Aboy. May kukumpronta lang kami sa inyo at sana hindi kayo magalit. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasi magmula nang dumating kayo rito dalawang tao nang nawawala. Yung una yung binata at ang ikalawa naman ay ang sanggol. May kinalaman ba kayo ron? Ano ang ibig ninyong sabihin, Kapitan? Binibintangan nyo ba kami ang kumuha sa dalawang yon? Tulad ng sinabi ko, Aboy, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng dalawang yon? Napalunok ng laway si Aboy. Pati na rin ang kanyang asawa ay napatungo na para bang may malalim na iniisip. Samantalang ang dalawang bata ay patuloy pa rin nakatitig kay Kapitan na para bang may masamang gustong gawin. Sabat na wika pa ni Rowena patungkol sa mga tanong na yun ni Kapitan. Kapitan Reneng, wala po kaming kinalaman sa mga sinasabi po ninyo. Alam ko pong wala pa po kayong tiwala sa amin dahil mga dayuhan lamang po kami sa inyong sityo. Pero hindi po kami may gawa noon. Opo't una po kaming nanirahan dito. Pero may sumunod po sa amin. Napapansin niyo po ba roon ang isa pang tahanan? Maaari niyo rin po silang tanungin patungkol po roon sa inahanap po ninyo. Rowena, pasensya na kung medyo naging direkta ako. Mayroon akong isang gabay at siya ang aking lolo. Alam niya kung nasa ang lahi kayo at yun ang ibinubulong niya sa akin. Sige at pangsamantala akong maniniwala sa inyo. Subalit wag na wag ko lamang kayong maaktuhan dahil ikinasisira ng aking barangay at ng aking pangalan ang patungkol sa nangyayari dito. Sige at magtutungo muna kami roon sa sinasabi ninyong isa pang tahanan. Tutal alam kong hindi rin naman kayo aamin. Hindi ko ugaling magpalayas ng mga tao, lalo pat naninirahan na sa aking barangay. Ang sakin lang, igalang ninyo ko, pati na rin ang mga taong naninirahan dito. May kalapitan lang ang nasabing tahanan at sa kanilang pagtungo roon, kagad din naman silang pinagbuksan. Magkapareho lang rin ang sinabi. Wala silang kinalaman sa mga nangyayari. Parehong nagtuturoan patungkol sa pagkawala ng dalawang bata. Tayo na, Kapitan Reneng. Wala tayong mahihita sa mga ito. Sino ba naman ang aamin sa atin patungkol sa mga karumal-dumal na ginagawa nila? Tama hong sinabi niya, Kapitan Reneng. Kahit na namang pilit nating paaminin ng mga yan, pilit pa rin silang tatanggi. Pag-isip tayo ng iba pang magandang paraan kung paano natin silang maaaktuhan sa kanilang gawain. At nang sa gayon, ikaw na ang magdesisyon kung mananatili pa rin ba sila rito o lubusan na natin silang papalayasin. Sa ikalawang pagkakataong yun ay muli silang nabigo. Hanggang sa may sabihin sa kanyang gabay patungkol sa isang pangontra na kinakailangan niyang ibaon sa may abuhan upang ang mga nilalang na yon ay hindi na muling bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Sambit pang wika ng kanyang gabay na si Pilo kung papanong gagamitin ang pangontra para sa kanyang gagawing ritual. Reneng, ngayon din ay kumuha ka ng sinukuan. Gawin mo itong cross at ang kahoy na yon ay kakargahan mo ng isang usal. Subalit ang kinakailangan natin ay abangan sila na ang lahat ng pamilyang yon ay umalis sa kani-kanilang tahanan. At yun ang ating pagkakataon na ibaon ang sinukuan sa kanilang abuhan. Doon ay makikita mo ang pagiging lehitimong aswang ng pamilya. Kapag hindi na sila lubusang nakapasok sa loob ng kanilang tahanan, magsisilbing harang ang sinukuan sa buong tahanan. Kaya naman mananatili sila sa labas dahil sa makakaramdam sila ng matinding init na para bang pumapaso sa kanilang buong katawan kapag pilit silang pumasok sa loob ng tahanan at maaari nilang ikamatay yon kung magpupumilit sila ayon sa kanilang kagustuhan. Sa araw ding yun ay kagad na kumuha ng sinukuan nitong si Reneng. Isinama niya itong si Abel. Subalit may kalayuan ang puno ng sinukuan
at hindi ito basta-bastang mahahanap. Subalit sa gabay ni Pilo, natuntun din nila ang puno ng sinukuan, sambit pang wika ni Reneng nang makita ito ng kanyang dalawang mata. Ito bang sinukuan? Parang isang simpleng kahoy lang, pero ganoon kalakas bilang pangontra sa mga aswang. Tama ka roon, Reneng. Isang malakas na pantaboy ng mga aswang at ginagamit din ito noong tungkod ng mga babaylan, pati na rin ng mga ermitanyo dahil ang taglay nitong kapangyarihan ay isang natural na nagmumula sa kalikasan. Bibihira ang nakakakita ng punong ito, kaya mapalad kayong dalawa dahil sa nandirito kayo ngayon at may pagkakataong kumuha ng parte ng puno upang gamitin sa inyong ritual para palayasin ang aswang sa inyong sityo. Gamit ang tabak na kinargahan ng usal, nagpaalam sila sa bantay roon, ang isang puting diwata, at nang bigyan na nga sila ng pahintulot, kagad na ginamit ang tabak na yon upang kumuha lang ng kanilang kinakailangan. Maya-maya pa, may nakitang ahas si Abel na nakapulupot sa punong yon habang nakatingin sa kanya. Kapitan Reneng, may malaking ahas. Nandito ho sa harapan ko. Tatagpasin ko ba siya? Wag Abel. Siyang bantay rito at ang nakikita mong ahas na yan ay isang diwata. Nagpapanggap lamang siyang ahas sa iyong paningin, subalit sa aking mga mata, isa siyang puting diwata, kaya wag na wag mo siyang sasaktan. Ganun ho ba? Pero nakakatakot ang itsura niya. Mabuti na lamang at nakita ko. Halika na, tayaan mo na siya riyan. Nakapagpaalam na ako sa kanyang aalis na tayo. Kinabukasan ay kagad ng ginawang cross ang nasabing sinukuan. Inulma ito ni Reneng, sabay karga ng malalakas na usal upang ilaan ang dalawang nahulmang cross sa dalawang tahanan gamit ang iilang kanyang natutunan sa kanyang lolo. Sa pagsapit ng gabi, mag-isang nagtungo si Reneng sa tahanang iyon, gumamit ng usal na sabulag sa kanyang buong katawan upang hindi siya makita at may sagawa ang kanyang misyon para palayasin sa simpleng paraan ang mga nanggugulong aswang sa kanyang sityo. Dito, pangsamantala akong mananatili sa punong ito. 7:30 na rin ng gabi at sigurado kong maghahanap na ng pagkain ng mga yan. Maya-maya pa, lumabas na ang mag-asawa sa pintuan ng kanilang tahanan. Palingalinga sa paligid, pati na rin ang kapitbahay nito na siya ring tumanggi sa mga karumal-dumal na ginagawa nila. Sambit pang wika ng isang nilalang patungkol sa kanyang naaamoy na may taong nagmamatsyag sa paligid. May nakatingin sa atin. Hindi ko man siya makita, subalit naaamoy ko siya. Nandito lamang siya malapit sa ating tahanan. Sigurado ka ba, boy? Baka naman tao lamang ang naaamoy mo malapit dito sa ating bahay. Siguradong sigurado ko. Hindi pa nagkakamali ang aking pangamoy. May nakatingin sa atin. Paano ang lakad natin ngayon? Gutom na ako. Kahit ang mga hayop kapag nakasalubungan ko ay kakainin ko ng buhay. Huwag kang magmadali. Mapapahamak tayo sa gusto mong yan. Nandito lamang siya. Bantayan ng mga bata. Alam kong may binabalak siyang hindi maganda sa atin. Yun ang nararamdaman ko. Tataya boy, wag niyo na po kaming alalahanin. Kaya naman po namin ang sarili namin dito. Gutom na po kami. Kagabi pa po tayo kumain. Kumakalam na po ang sikmura ko. Huwag kang mag-alala, iho. Makakahanap tayo ng mas sariwang pagkain. Mas bata, sariwa ang dugo, pati na rin ang kanyang kalamnan. Kung gayon na boy, umalis na tayo. Magsisimula na ring magsipagtulog ang mga tao rito. Magiging kampante na sila sa kanilang pagimbing at doon naman tayo aatake. Hanggang sa mapilitan ng mga nilalang at tumalis na nga sa tahanang yon. Yun naman ang pagkakataon ni Reneng upang sumalakay sa loob ng kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang naglakad, ngunit malakas din ang pakiramdam ng mga bata. Inuna niya ang kapitbahay roon at nang maibaw na nga ang cross ng sinukuan, sa kanya'y sinunod ang kabilang tahanan kung saan nandoon ang dalawang bata na kanina pang nakikiramdam. Sambit pang wika nito habang nandoon siya sa may pintuan, subalit ang dalawang bata ay nakaupo malapit sa may trangkahan. Hindi mo ba napapansin? Parang kanina pang may kumakaluskos rito. Pero wala namang tao. Pareho ba tayo ng nararamdaman, kuya? Hindi na napapansin ko eh. Pero nasaan siya? At sinong magtutungo sa tahanan natin sa oras na ito? Wala namang ibang nagtatangkang magtungo rito kundi sa kapitan, di ba?
Matyagang naghintay si Kapitan Rening at nang makahanap ng pagkakataon sa pag-alis ng dalawang bata sa may trangkahan, dahan-dahan siyang pumasok at nagtungo sa may abuhan. Subalit patuloy pa rin ang pakikiramdam ng dalawang bata. Kuya, parang may kumakaluskos na naman doon sa may abuhan. Pakitingnan mo nga po. Ano ba yan? Kanina pa yun ah. Andito lang kanina sa may pintuan. Tapos ngayon nasa may abuhan ha. Sandali lang ha. Matingnan nga ron. Panandaliang napahinto si Kapitan Rening at nang hindi makita ng batang yon ang kanyang sinagawa, muli itong umalis at kagad na itinapos ang pagbabaon ng pangontra doon mismo sa loob ng abuhan. Pabulong pang wika ni Rening matapos niyang muling kargahan ng panibagong usal ang nakabaon na sinukuan sa loob ng tahanan. Maya-maya lang makakaramdam ng dalawang batang ito. Unti-unting kakalat ang bisa ng pangontra at dahil doon, mananatili kayong lahat sa labas hanggang sa magliwanag ang araw. Kinabukasan, muling nagtungo si Rening sa tahanang yon kasama ng kanyang mga tanod. Dinatnan niya ang dalawang pamilyang nasa labas nga ng tahanan. Lubusan ng panghihina dahil sa patuloy na pagsikat ng araw. Sambit pang wika ni Rowena patungkol sa nangyayari sa kanila. Kapitan Rening, parang awa niyo na po. Tanggalin niyo na ang pangontra sa may abuhan. Mamamatay po kami rito kung tuluyan kaming mananatili sa labas. Kawawa naman po ang mga anak ko. Hindi na po kami muling uulit pa at aalis na po kami sa sityong ito. Kukunin na lamang namin ang aming mga gamit. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Aminin ninyo sa aking harapan kung sinong kumuha sa sanggol pati na rin doon sa binata. Sa kabila ng panghihina, napabuntong hininga si Rowena hanggang sa umamin nito na nagwiwika ng, Oo, inaamin ko. Kami nga ang kumuha sa kanila. Hindi namin matiis ang aming mga sarili at ang gutom ng aming mga anak. Pinagsalu-saluhan namin sila bilang aming pagkain. Sa ninyo itinapon ang kanilang buto upang maipakita man lamang sa mga magulang ng bata. Doon, sa kabilang burol na yon, doon namin itinatapon ang nabibiktima namin. Kahit na rin ang mga buto ng hayop. Patawarin mo kami, Kapitan. Hindi namin makontrol ang aming sarili. Kapag tuluyan na kaming nilalamon ng dilim, pati na rin ang itim na anino. At dahil sa pakiusap ng pamilyang yon, tinanggal ni Kapitan Rening ang sinukuan sa mayabuhan at saka ito muling nagwika sa dalawang pamilya ng, siguro naman sa ginawa ninyong pagkakamali sa aking barangay, ngayon ay may karapatan na akong palisin kayo. Kaya ko kayong paslangin, subalit hindi ko ginawa. Bukas na bukas rin, ayaw ko nang makikita ang mukha nyo rito. At ang araw na ito, ang pagkakataong kunin ninyo ang inyong mga gamit. At kapag inabutan ko pa kayo rito bukas na umaga, matitikman na ninyo ang galit ko. Kagad silang nagtungo sa nasabing pinagtapunan ng buto. Nakita nga nila roon ang buto ng kanilang biniktima na kagad namang inilagay sa sako. Ito na nga yun, Kapitan. Walang awa ang mga yon. Parang mga gutom na hayop. Pati itong maliliit na buto ng sanggol at ang kanyang maliit na bungo. Ay nako, ganyan ba talaga ang mga aswang? Mga walang puso, ginawa nilang pagkain ng tao. Ang dapat na ginawa natin doon, Kapitan, ay ipinaranas din natin sa kanila ang dinanas ng dalawang ito kung paano silang unti-unting pinaslang. Pabayaan na natin sila. Tulad nga ng kanilang sinabi, hindi nila kontrol ang kanilang sarili. Sinasapian sila ng itim na dyablo at ang dyablong yon ang kumukontrol sa kanilang katawan. Halina kayo, dalahin natin sa pamilya nila ang mga buto at nasa kanila na ang pagpapasya kung ano ang gagawin nila rito. Kinabukasan nga'y kagad na ibinigay ang buto sa pamilya. Wala silang nagawa kundi umiyak at dahil sa galit ng pamilyang yon, dali-dali silang nagtungo sa tahanan ng mga aswang. Subalit hindi na nila yun inabutan. Sinabuyan ng gas ang buong paligid ng tahanan, saka ito sinindihan ng pamilya. Nanggagalaitis sa galit, subalit wala na silang magawa dahil patay na ang kanilang anak. Kapitan, bakit nyo naman pinalayas ang mga yon? Hindi nyo na sana binigyan pa ng pagkakataon. Buhay ang kinuha nila, dapat buhay din nila ang kapalit. Ang kailangang gawin sa mga nilalang na yon ay sunugin ng buhay upang iparanas sa kanilang sakit na dinanas ng aming anak.
Umihingi ho ako ng tawad, subalit wala ho sa aking mga kamay para paslangin ang mga dayuhang yun. Naunawaan kita, Kapitan, subalit mabigat para sa amin ang mawala ng anak. Paano na kami ngayon ni Maring? Matatanda na kami at hindi na muling mabibigyan ng supling. Nanatili roon ang pamilya ng namatayan hanggang sa maging abo ang buong tahanan ng mga aswang. Magmula noon ay kumalat ang bali-balita patungkol kay Kapitan Rening na hindi lang bandido ang kaya nitong sagupain, pati na rin ang mga aswang na ayon sa mga tao ang kanilang kapitan ay may agimat laban sa mga aswang. Okay mga kaiwaga, napakagandang kwento ni Kapitan Rening. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Rening. Shoutout sa inyong lahat mga kaiwaga. Merry Christmas and Happy New Year. Shoutout kay Official Joven from Tacurong City, Sultan Kudarat, Raymond Mantalaba, Elena Palomo, Zian Mantalaba from Santa Rosa, Laguna, Ian Cinco, Concepcion Gandara, Samar, Christine Stoke from Iloilo, Jing Austria from Romblon, Sarah Ocomen from Hong Kong, Jay Gakuya from Macau, Prissy Bico from Mandangan, Quezon, Michael Pelicano from Toronto, Ana Ramos from Hong Kong, Charlene Gumansing from Muscat, Oman, Nino Bueno from Calibo, Jima Deloy from KSA, Lorna Pulido from Cabuyao, Laguna, Maricel Fronda from Hong Kong, Lina from Amman, Jordan, Peter Dalit from Bicol, Ryan Valenzuela, Galira Oriental, Mindoro, Angela Esteloso from Dubai, Marifel from Bacolin, SDS, Simpleng Tulad Ko from Negros Occidental, Gay Sumudio from Kuwait, Hero de la Cruz listening from Hong Kong, Nora Cunha listening from Saudi Arabia, Gregorio Sibunga listening from Cebu, Jerry Sarandin from Iloilo, Mary Chris Berdin nakikinig habang naglalaba, Floribel Ortel listening from Bahrain, Imelda Pascua listening from Kuwait, Romsel Fishing from Doha, Qatar, Dory Noget from Hong Kong, Marlon De Jesus listening from Saudi Arabia, L.A. Rosel Amitis Bandoy from San Pablo, Laguna, Meli Ho from Paso, Texas, Jonas Salas from Leyte, Francis Camercado, shoutout sa iyo kay Hiwaga, salamat sa super thanks, Jenny Perez from Gob General Santos, Garnet Rigardi listening from Cavite, John Ray Lilis from Dait Camarines Norte, Chat Avincula from Kuwait, Rachel from Region Car, Irlinda Samson listening from Kuwait, Jerry Burden from Panabo City, Davao del Norte, Jing Austria from Romblon, Cristina Valdez from Olongapo City, Carmelita Pruna from Pinas. Maraming salamat sa inyo mga kaiwaga at sa mga nagpapadala ng super thanks. Marami pong salamat. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.